Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po tayo? Yan. Yan. So, ngayong hapon, samahan niyo po ako muli sa gawain ng Panginoon sa hapon na ito sa Bible study po natin dito sa Rema Philippines. Ano po? So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa hapon na ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa gawain mo. Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, hayaan mo, Diyos, na ikaw ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan. Panginoon, malaya ka pong kumilos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan, Panginoon, nang sa gayon ay patuloy na marinig namin ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, muli isang magandang hapon, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan. So, ngayong hapon, meron po tayong pag-aaralan. Ano po? Yung may bago po tayong topic. Ngayon po, yung topic na po ito, sabi niya po dito, katangian ng isang Kristiyano na hindi mabibigo. Yan. Ulitin ko po yung ating topic. Katangian ng isang Kristiyano na hindi mabibigo. Yan. So, kapag sinabi pong katangian, ang katangian po, kapag sinabing katangian, ito ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao kung saan at kung paano ito kumilos na naaayon sa kanyang pagkatao. Opo, ayan, kapag sinabing katangian, ito yung ugali na meron ka. Ito yung taglay mo kung paano ka kumilos. Ito yung kung paano tayo salita. At ito ay naayon sa ating pagkatao. Ayan, pwedeng positive, pwedeng negative. Amen po. Ayan, kapag sinabing katangian, ulitin ko, ito po yung ugali natin, taglay natin na meron na tayo. Pwede siyang positive at pwede rin po siyang negative. Ano po, halimbawa kapag masipag, yan ay isang katangian. Ano po, yan ay maasahan. Yan po ay katangian. Sa positive naman. Ngayon, kapag sinabing tamad, yun po naman ay sa negative. Yun din ay katangian din, pero yun po ay sa negative. Amen po. Yung ugali po kasi natin ay tumutukoy sa pagkatao natin. Katulad ng nabanggit natin kanina. Yung ugali natin, yung katangian na meron po tayo, ay ito ay tumutukoy sa pagkatao natin. Since nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya sa buhay natin. Ang sabi ng Korinto, sabi niya, yung dating pagkatao mo, yung dating ugali mo ay wala na. Ito ay bago na. Ngayon, dahil minsan sa mga ugali po natin, dito po tayo bumabagsak bilang mga Kristiyano. Ano po? Tingnan po natin dito po sa 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 po. Basahin po natin. Ano po? Yan. So, simulan ko po dito sa verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkalob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain
sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Dito po sa verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Yan. Sabi po dito, yung nabanggit po natin kanina, ano po, ang ugali natin ay tumutukoy sa pagkatao natin. So, ang pag-aralan po natin ngayon, yung mga katangian o mga ugali ng Kristiyano na hindi mabibigo. Ano po? Sabi po dito sa verse 4, ito po yung pinaka verse po natin, love is patient. Sabi niya po, love is kind. Sabi niya po, it does not envy. Po. Ayan. At sabi niya po dito, hindi nagmamapuri. Ano po? Ayan. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, in order na taglayin natin ang mga katangian. Ano po? Mga katangian na ito, unang-una, kailangan meron po tayong pag-ibig. Yan, pakasabi po sa katabi, pag-ibig. Na po. So, kung mapapansin po natin, dito po sa verse 1 and hanggang 3 po, ay binanggit po dito na ito yung mga katangian taglay natin. Na kahit pa sabihin na makapagsalita ka ng mga salita ng tao, ng salita ng mga anghel, sabi niya dito, hindi ka, sabi niya, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ayan po. So, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, kailangan, unang-una, meron tayong pag-ibig. Kasi bakit? Hindi po natin hindi po natin tataglayin ang mga ugali na ito, mga katangian na ito kung walang pag-ibig po sa atin. At kung maalala po natin sa Galatians chapter 5 verse 22, yun ay makikita natin yung bunga ng Espiritu na nasa atin. Ano po? Nandun din yung pag-ibig. So yung Espiritu po na nasa atin, ano po, makita yung bunga nito sa buhay natin. Amen. Kaya nga may mga tao o may mga Kristiyano po na bumabagsak o nagfi-fail. Bakit? Dahilan sa wala silang pag-ibig. Ano po? At sabi po dito, love is patient. Matyaga. Ang isang Kristiyano kailangan matyaga. Ayan. So, pakisabi po sa katabi, matyaga. Yan, magandang loob. Number 2, magandang loob. Number 3, hindi mainggitin. And number 4, sabi niya po dito, hindi nagmamapuri. Ano po ba yung nagmamapuri? Yan, hindi siya mapagmataas. Amen po. Sabi ko po kanina, in order na taglayin mo ang mga katangian na ito, unang-una, kailangan magkaroon ka ng pag-ibig. Ito ay bunga ng Espiritu na nasa atin. Hindi kasi pwede na kapag Kristiyano po tayo, mainggitin ka pa. Hindi pwede na wala kang tiyaga. Amen po. Hindi pwede na sasabihin natin na Kristiyano po tayo, pero ano yun, masama yung ugali. Wala pong ganun. Amen. Yan, so hindi pwede sa Kristiyano yung mapagmataas. Amen. Kasi kapag sinabing Kristiyano, sino ba ang sinusundan ng Kristiyano? Walang iba kundi si Jesus Christ. At itong mga katangian na ito ay hindi to katangian ni Jesus. So ibig sabihin, ang mga katangian na ito ay dapat wala po sa atin. Kahit pa, sabi niya doon, kahit pa makapagsalita ka ng mga wika ng anghel, kung wala kang pag-ibig, baliwala ka. Amen?
Kahit pa magkaroon po tayo ng gift at kaya nating malaman ang mga hiwaga. Doon po sa verse na binasa po natin. No po? At kahit kayang pong palipatin yung bundok sa laki ng pananampalataya natin, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Wala tayong, kumbaga, parang failure tayo. At dito, kadalasan, bumabagsak yung mga Kristiyano. Kahit ialay mo pa yung buhay mo, kahit bilang handog, kung wala kang pag-ibig, wala kang pakinabang. Ibig sabihin, wala kang kabuluhan. Ikaw ay isang failure na Kristiyano. Bakit? Kasi hindi makitaan ng mga katangian na nire-require sa atin. Ano po? Kaya nga, kapag sinabi na love is patient, sabi niya dito, ibig sabihin, sabi niya dito, love is you. Ikaw yun, tayo yun, ako yun. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay matyaga. So, ibig sabihin, palitan po natin. Ako ay matyaga. Ako ay magandang loob. Ikaw ay magandang loob. Kasi, kapag sinabing love, dapat ikaw yun. Kasi, tayo yun kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. At yun ay bunga ng Espiritu na nasa atin. Kaya dapat, ang taglayin natin ang mga bagay na ito. Sabi niya dito, kapag sinabi na love is patient, ibig sabihin, ako ay patient. Ikaw ay patient. Amen. Kasi hindi tayo uusad bilang mga Kristiyano kung wala tayong patience. Hindi tayo matyaga. At ito ang kailangan na taglayin natin. Ito ay isang katangian na kailangan meron ng isang Kristiyano. In order na hindi ka mabigo sa pagiging Kristiyano natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, sabi niya dito, kailangan taglayin mo ang mga ugali na ito. Kasi, alam niyo po, kailangan sa ugali pa lang malaman nila na Kristiyano ka. Amen po. Kaya nga, nabibigo ang mga Kristiyano kasi bakit? Wala sa kanila ang mga katangian na ito. Amen po. Ayan. Kaya nga po, sinasabi ng Bible na ito dapat ang mga katangian na meron tayo at dapat taglay nating mga Kristiyano. Amen po. Ayan. So, ulitin ko, ang katangian ng isang Kristiyano na hindi mabibigo ay ang mga katangian na ito. Matyaga, number 1. Number 2, magandang loob. And number 3, hindi mainggitin at hindi mapagmataas. Kailangan makita po sa atin bilang mga Kristiyano na ang ugali na dapat meron tayo is yung ugali na meron si Jesus. Kasi bakit? Siya yung sinusundan natin. Siya yung pattern natin. Amen? Ayan. So, yun lamang po yung nais kong i-share sa hapon na ito. At pray po tayo. Aming Ama, maraming salamat po, Diyos, sa hapon na ito, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita. Kaya na ito ay tumanim ng malalim sa mga puso ng bawat isa sa amin at malaya ka na kausapin pa rin kami sa hapon na ito, Panginoon, sa buhay namin. Lord, dalangin namin na magkaroon kami ng mga katangian na meron ka. Ang sa gayon, Panginoon, patuloy na makasunod kami sa kalooban mo, Panginoon, sa buhay namin. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Sa hapon na ito, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po.